Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chindragas Mamasagari Channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign of. For the sign of Cancer. So Cancer, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mahaginap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Daragas maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalong-lalo nang dinigil-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Cancer? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga hagilat? Tutuklasin na natin yan guys. So let's see. So there is something with the Queen of Swords. Clear the boundaries. No, linisin mo. No, linisin mo yung mga bagay na maaaring makakasira sa'yo. Dapat malayo pa lang tanaw na tanawin mo na ang magiging posibilidad. Ano man yung mga bagay na kakahinatnan, alam mo dapat yung mga kalalabasan. Ganon. No, and of course, there's something guys with a Knight of Swords. No, there's a success driven. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon. No, unti-unti mo nang mararamdaman na may pagbabago talaga. No, sa lahat na nangyari sa buhay mo. No? And of course, there's the full card for a leap of faith. Parang sinusubukan lang yung pananampalataya at tiwala. No, there's something in new beginning coming in. So, pinapakita dito na maaaring magkakaroon ka ng bagong simula. Panibagong pag-asa. At maaaring huwag ka masyado magtitiwala sa mga taong nasa paligid mo. Now, of course, there's something the Page of Cups, listen to your intuition and listen to your gut feeling. Ibig sabihin dito, makikinig ka sa mga vibrations mo, sa mga bagay na nararamdaman mo. Dahil hindi ka ililigaw nito, guys, no? Kung ako naman yung bagay kutob, no? Instinct, inner voice, intuitions mo, makinig ka. And there's an Eight of Cups. No, there's something na moving forward. Some of you guys, no, unti-unti ka na makaka-move on. No, makakabangon. No, makakawala ka na from these toxic situations, no? May bagay dito na unti-unti ka nang makakalaya at makakawala, no? Unti-unti ka nang luluwag ang pakiramdam mo, no? And of course, there's something guys with the Four of Pentacles for saving money, protection mo at pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. So ngayon, mas magiging mahigpit ka na, no? Sa mga bagay na hawak-hawak mo, or mga bagay na pinangahawakan mo, especially sa negosyo mo, or at the same time sa trabaho mo. So ngayon, mas nagiging secure ka sa mga galawan mo. No? And there's a Queen of Swords, represent with the Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. No, may potential ka para maging malago. No, para maging masagana at maging maganda ang sitwasyon. No, magiging mayaman ka, pasabog. No, magiging marangyaman yung buhay. There's a Six of Swords. See, makakabangon ka na. No, makakaalis ka na from these toxic situations. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon na parang akala mo hindi ka makakaalis dyan, but definitely this time, no, parang ito na yung panahon na para makawala ka na, no, at magiging kalmado na ang eksena ngayon. And of course, there's something guys with the Ace of Cups, there's something in new love coming in. Some of you may bagong pag-ibig na darating. No? At dahil sa niwala at nagtiwala ka sa ating pong may kapal, kung sino talaga yung karapat-dapat sa'yo, ito na, ibinibigay na sa'yo. And there's a Nine of Cups. No, this is something a wish fulfillment. So may mga bagay din na matutupad na. No? At ano man yung bagay na pinagdasal mo, pinalalangin mo, maaring ito na yon, maaabot kamay mo na. No, makakamit mo na ito. And of course, there's something guys with the Five of Cups. So may mga pagsisisi or realization with the Eight of Cups na kumbaga unti-unti ka ng parang makakabangon from trauma. No? Parang may mga part dito na nangyari sa iyo na parang nahihirapan kang i-let go, but kumbaga na-realize mo na kailangan mag-move forward. Na parang kailangan mo tanggapin na may mga part talaga sa buhay natin na hanggang doon na lamang. So, kumbaga sinasabi dito ng ating gabay na you need to just move on. No? Move on from what? Charis. Anyway, there's a Moon card. There's something guys with
a revelation. So may mga bagay na marireveal din sa'yo. No, may mga bagay na maaring matuklasan mo. At the same time, magtutupad sa mga pangarap mo. And of course, there's something important ako sa proteksyonan mo at pangalagaan mo. Ibig sabihin, yung mga plano mo. Lahat ng balak mo, lahat ng gagawin mo, pag-ingatan mo. No, huwag ka magbibigay ng impormasyon na kahit kanino. Mag-ingat ka at huwag ka masyado magtitiwala sa lahat ng plano mo. No, dahil there's a lot of people na they're ruining your life. They're ruining your plan. And of course, there's something guys for the additional messages. So there's something with the Nine of Pentacles. Maging secure ka, no? At maging practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. No, wag ka masyado magtitiwala. Linisin mo yung mga bagay na makakasira, no, sa pag-unlad mo. You have a potential for abundance, na may potential ka para maging masagana, no, maging maayos ang buhay mo, no? Kung magkakahayaan mo ba, no, na sabotahihin niya ang iyong tagumpay. So let's see. And of course, there's something guys with a higher fund for education, so lesson learned. So may mga bagay dito na kailangan mo pakakatandaan. So kailangan mo matutunan o kailangan mong kumbaga isingkin sa utak mo yung nangyari sa from the past, no? Makaka-recover ka na, babalik ka pa ba sa dating sitwasyon, no? And of course, there's something guys with the King of Pentacles. Maging practical ka sa kung ano man yung bagay meron ka. You are also provider. So, maging secure ka. Napangalagaan mo at proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka, even sa love life. Na ibig sabihin, no, mas maganda na yung low-key, diba? Nang walang mga hanas ng ibang tao, walang mga pangungutya or maaaring paninira ng nino man na makakasira sa inyong relasyon. And of course, there's something guys with the Kingman. Baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo, no? Sa lahat ng bagay na ginagawa mo or kumbaga kung ano man yung bagay na nangyari sa'yo from the past na kumbaga yung experiences na yon, no? Lahat ng bagay na yung kailangan baguhin mo na strategy mo. No? And of course, may bagay dito na maaaring matutupad na yung mga pangarap mo. And of course, there's a devil card. There's something, a devil card. No, meron ditong nagsisisi. No, nagsisisi dahil ginawang ka ng hindi maganda. No, nagsisisi dahil nararanasan nila ang totoong karma. No, nararanasan na nila kung ano man yung bagay na what they deserve. Oh. There is something guys with a Page of Pentacles for invest wisely. So ngayon, no, mas magiging matalino ka na kung paano mo papangalagaan at puproteksyonan ano man yung bagay na iyong pinaghirapan. Diba sinasabi ko na kailangan mo kumbaga magigpit ng sinturon. So kailangan kumbaga mas maging maingat ka. Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, pag-ingatan mo kung ano man yung bagay na papasukin mo. Diba? For the outcome, there's something guys with the Ace of Pentacles. There's a big shot at big money coming in. May malaking pera, may malaking opportunities na dumating sa'yo. No, may malaking bagay na magpapabago sa sitwasyon mo. You have a potential for abundance. Ang ganda, puro pera, oh. There's a Nine of Pentacles, there's a Knight of Pentacles, and there's an Ace of Pentacles. So, ibig sabihin talagang pinapakita, pahiwatig na may paparating na malaking pera sa'yo. No? Talagang may darating talaga na malaking opportunities na magpapabago sa sitwasyon mo at eksena mo. Kaya maghanda ka. So, let's see. What is additional messages? No, with the Knight of Swords, the Six of Swords, and the Hierophant, represented with the Seven of Cups, no? I feel something religious factor na parang ginugulo kayo, no? And there's something confusion, maaaring ginugulo kayo dito, no? Para hindi kayo makali sa sitwasyon, parang yung alon, no? Parang ginagalaw yan para tuloy-tuloy yung alon, no? Para hindi kayo makawala sa situation na yan, para hindi kayo makabangon. No, pero bibilis ang takbo ng sitwasyon. No, parang magagawa nyo ng strategy na parang makaalis dyan. No? Parang maiisahan mo sila. No? Kumbaga, parang na sense mo no? Naramdaman mo na there's an evil eye talaga. And there's a Page of Wands. May magandang balita na paparating sa'yo. Kumapit ka. No, may magandang impormasyon na maaaring pabatid sa'yo. And there's a Two of Wands. No, there's a choices. No, piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo or piliin mo lang yung mga bagay na gagawin mo. Oh. And of course, there's something guys with a magician. So there's something guys with a manifestation. So may mga bagay na unti-unti mo na manifest. At the same time, there's a devil, the magician. Talagang there's a doing black magic to you. No, may sumpa kamalasan na ginawa sa'yo. No? Kaya parang
bumagal yung pasok ng pera sa'yo at puro suliranin yung naranasan mo. But definitely, sinasabi sa'yo dito na pinagsisisihan ng taong gumagawa sa'yo. Kasi, kumbaga nararamdaman nila yung karma. Diba? Wala ka talaga makakaligtas, no, sa karma talaga. And of course, there's something, guys, with the Six of Wands. For victory is yours, talagang may tagumpay. May bagay na mapagtatagumpayan mo kung mapit ka. No, talaga itong bagay na to, kumbaga, kung papangalagaan mo, puproteksyonan mo, ano man yung bagay na pinaghirapan mo, dun siya lalago. So, kung magiging wise ka, kung magiging, kumbaga, control ka dun sa gusto mong gawin sa buhay mo, sa plano mo sa buhay mo, kung nakafocus ka, nakakonsentrate ka doon, there's a possible na lumago ka. No? There's a possible na umasenso ka. No? Kumbaga, tutukan mo what is your target and intention, and of course, life purpose. Let's see. Additional messages tayo about sa finances and career, love life, at kalusugan. Okay, so we're back. So, nandito na tayo about sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin natin, no? And of course, there's a temperance, there's something divine intervention. No, pagdating sa finances and career mo, kumbaga may paalala sa iyo ang ating divine na you need to pay attention. No, kailangan mag-ingat ka. And of course, there's a sign of one, sabi ko na nga ba, may mga bagay na nagpapabigat sa buhay mo. So, it means, no, parang pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Hindi siya normal. Hindi normal yung mga napagdadaanan at nararanasan mo. No, kung paulit-ulit at talagang hindi ka makawala dyan, alam mo na yon. No? And of course, there's something, guys, with the Three of Cups, for celebration coming in. So, may mga celebration din na magaganap. No? And of course, there's a Four of Cups na mag-ingat ka sa lahat ng mga offer na darating sa'yo. Hindi lahat ng offer tinatanggap, ha? Pag-isipan mabuti. And of course, there's the word, no? There's something trouble, guys. Magsasucceed ka. Some of you, baka mag-ibang bansa ka, magkaroon ka ng bagong trabaho. Or there's something in business trip, business ventures, no? International. So, there's something, guys, with the Four of Wands. There's something celebration coming in. Some of you, meron talaga magtatagumpay pagdating sa finances mo. No? Or madagdagan na resource of income mo. There's a lot of branches pagdating sa negosyo mo. No? May pagsibol talaga na panibagong pag-asa at maaaring mamamayagpag ka. May paalala lang sa iyo ang ating gabay na kailangan na mag-pay attention ka kung paulit-ulit yung ganong scenario sa nangyari sa buhay mo. Ibig sabihin, may bagay kang kailangan ayusin. No? And of course, pagdating sa love life, there is a sign of Pentacles, magkakaroon ka ng long-term success and of course, long-term relationship. Diba? Magtatagumpay ka sa mga taong mamahalin mo. Or, totoo ba? And there's a King of Cups. Your person is very devoted. Diba? Kung baga itong tao na ito, mahal na mahal ka naman. Diba? Or maaaring mahal na mahal mo yung person mo. And there's a Star card, healing recovery. Makaka-recover ka na sa lahat ng pain, sa lahat ng mga bagay na naranasan mo. O maaaring makaka-recover na kayo ng person nyo sa lahat ng suliranin na pinagdaanan yung dalawa. And there's a Chariot card. See, there's a movement and action. Talagang may paggalaw na ng sitwasyon. No, mararamdaman mo na ang layo-layo na ng relasyon nyo or pamilya nyo sa dating kayo. And of course, there's the lovers. There's a lovers. No, talagang pinapakita dito na maaaring magkakaroon ka ng asawa. Kung may asawa ka, magbo-boom yung inyong relationship. And this is the Queen of Cups, emotional intelligent. Na pagdating sa emosyon, kailangan maging kalmado ka, na mas maging matalino ka, na pagdating sa emosyon. Now, let's see what is the additional messages pagdating sa kalusugan. There's a Death card. No, some of you meron ditong nasyegi. No, namatay. O, mag-ingat ka, baka masyegi ka dahil kung baga sa kalusugan mo. O, tutukan mo, ha. And of course, there's a Six of Cups. Now, there's a something, oh my God. So, ibig sabihin dito, there's a doing black magic to you. So, talagang ginagawang ka ng kamag-anak mo. Or friend of yours, or kapitbahay. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Matuto kang kumalma. No, wag kang agresibo. No? Kailangan mong maging mahinahon pagdating sa kalusugan mo. And there's a Two of Cups. Parehas kayo ng person mo na nararamdaman na. So, mag-pay attention kayo sa nararamdaman nyo. And there's a Strength card. Kailangan nyo lakasan ang loob nyo at lakasan yung paniniwala nyo. At the same time, there's a Days of Wands. So, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, o maaaring magkaroon ka ng idea na hindi normal yung nangyayari sa buhay nyo ngayon. Kumbaga, magkakaroon kayo ng instinct, no? Na itong bagay na to, kumbaga hindi siya coincident eh. Kumbaga, alam mong there's a gift from the pit na meron talagang pinanggagalingan, ganon. So, let's see what is additional messages with the magic of our messages advices. So, let's watch this.
So let's see. Additional messages tayo with the Magic of Fire messages advices. So there is something marriage. Some of you may kasal talaga o maaaring ikakasal ka na. O maaaring magkakaroon ng high level commitment dito. And there's a business venture. I told you, magkakaroon ka ng business idea, business opportunities. Diba? Pasabog. What is the yin and yang oracle card? And there's a memories, no? May mga part dito na mayroong about sa nakaraan, no? And there's an attraction, no? Maaring inggitin ka. No, meron talagang tungkol sa nakaraan na maaaring kinainggitan ka o maaaring yung gumagawa sa'yo, maaaring naiinggit sa'yo. Noon pa. Diba? So, ibig sabihin, medyo matagal na itong gumagawa sa inyo. And there's a river flow, no? Huwag kang mag-alala, dadaloy din to. No? Kumbaga, there's something na magdadala stability sa inyo. And there's a creativity. So, kailangan, kumbaga, mag-isip kayo ng mga bagong plano, ng mga bagay na makakatulong sa inyo, na, kung paano nyo mapapalago yung sitwasyon na mapapagandang pa, di ba? And there's a beauty. There's a beautiful. No? Maaring maganda ka, fresh ka, or maaring kailangan mo magpaganda, o maaring fresh, maaring fresh at maganda. So, let's see. So, let's see what is the romance say for Mystic Love Oracle deck. So, there's something, guys, with the honesty. So, meron ditong kailangan maging tapat at totoo ka. Diba? Pagdating sa relasyon. Archangel Michael messages. So, there's something your children are watch over by angels. So, ibig sabihin dito, ang yung mga anak daw ay ginagabayan daw ng ating Archangel Michael. For Jesus' loving quote said, and of course, ask and shall be given to you. No, kailangan mo lumapit sa ating Panginoon. Ano man yung bagay na karapat-dapat sa iyo ibibigay sa iyo, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag ka mag-alala, 'di ba? Kung lahat ng bagay na to, kung ayon sa kalooban niya, ibibigay niya sa iyo. For the Money Move Oracle deck, represent what? There is something mind power. So, parang sinasabi dito, nag-lead with your mind, no? Sundin mo ang iyong isipan. Gamitin mo yung utak mo. No, or maaaring kailangan mong, kumbaga, mas maging mabusisi, no? Alamin mo kung ano ba talaga yung gagaling behind the scenes. So, kailangan mas maging, kumbaga, para mas magiging mas mautak ka this time. Ganon. And there's a 1221. There's a taking initiative. Work with what you have, and it will get your places. Count your blessing and acknowledge your deed once. And you will find inspiration and figure out way forward. You might also be getting some good news soon. No, may makukuha ka magandang balita. Kailangan mo lang talaga, no, na kailangan pahalagahan mo at ma-appreciate mo lahat ng bagay na nasa paligid mo. Ano man yung bagay na nasa harapan mo at yung mga bagay na kailangan mo pang alamin. No? Kailangan, kung paano mo to mapapalago at paano pa mapapabago ang sitwasyon. From your shadow work, represent what? And of course, there's something, guys, with a limiting beliefs, no? Kumbaga, there's a self-realization. So, kailangan mo talagang pag-isipan mabuti. No? Bago ka maniwala sa isang bagay, kailangan pag-isipan mabuti. There is a what lies beneath with the hidden future. From what lies beneath with the hidden future represent, guys, with betrayal. So, some of you nagkaroon ng betrayal dito, no? Ang pinaka-hidden agenda dito ay talagang lapitin ka ng traidor. No, lapitin ka naman loloko, manggagamit. No, what is the clarifying for a life situation? So, maging aware ka. Let's see. There is something, guys, with a tide of transition. So, ito na yung parang, kumbaga, babahala ng pagbabago. No, kumbaga, aapaw na, no, ang kasaganahan para sa iyo. Embrace the tides of change with openness, allowing the ebb of flow of light to guide your transformative into love and work. See? Hayaan mo siyang umapaw na nag-uumapaw ang pagmamahal at pag maaaring umapaw ang pagbabago sa buhay mo, maaaring itong bagay na to yung magdadala sa iyo ng natural, no? Natural na pangyayari na hindi mo naman talaga pinilit, na maaaring magbago na.
no? At maaaring makamtan mo na ang matagal mo nang gustong makamit, no? Parang, kumbaga, there's a blessing this, guys. Talaga ibinigay ito sa'yo ng ating pong may kapal na para sa'yo talaga. Na babaguhin yung buhay mo. There's a clarifying for a love situation. And there's a sweep away, caught up in the romance or clearing out of emotion. So, kailangan mo talaga linisin yung pagdating sa love life, no? Kailangan mo alisin mo talaga yung makakasira ng inyong relasyon. Huwag ka padadala ng tensyon. No? Huwag kang makikinig sa mga chismis, sa mga issue. No? Meron talaga dyan mapanira. No? Maraming mga traidor, maraming taong sisira dyan. There's a part of the light, revision 1. Kung sa madaling salita, maraming tsuserang palaka. Ganon. And there's a freedom. So, some of you guys na makakalaya ka na. So, this is a moment na para makawala ka na sa hindi maganda situations. And I realize that the failures brings doubt and resentment. So, I choose to embrace the sunshine by staying positive. I find peace and open myself to the light within. Through this, I free myself and negativity and allow my inner radiates to guide me. So see, kumbaga sinusurrender mo sa ating Panginoon na lahat ng bagay nito ay ayon sa kalooban niya, lahat ng bagay nito ay maaaring pinagkakaloob niya. Talagang, kumbaga, binibigay mo sa ating pong may kapal na, gabayan mo na lang po ako. Ano man yung karapat-dapat sa akin, ipag tatanggapin ko ng buong buo. So let's see, what is the pick card, yes or no? Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Pasabog. There is a yes or no, pick a card. So guys, ako hindi ka naka-resonate at hindi talagang nagano sa'yo, no? Talagang tumugma sa'yo yung reading ko. No, maaaring sa mga susunod na reading ay maaaring para sa'yo na yon. Then of course guys, no, abangan nyo ang ating mga panibagong upload na videos related po sa mga celebrities, at the same time sa politics. No, handa po kayo, maganda po kayo dahil may mga papapanood na kayo ng mga bagong eksena. So, maghanda po kayo. For yes or no, pick a card. So, let's start with the number 1. So, there is a no. No, number 1, kung sino yung nakapili na number 1, there is a no. No? It means missile by false signals clear. So, ibig sabihin dito, no, huminto ka. So, may mga bagay o babala na kailangan pag-ingatan mo. There's a red flag. Maging aware. So, wag kang pala desisyon. So, may mga paalala na kailangan mapakinggan. Wag matigas ang ulo. Number 2, there is a yes. There is a yes being showed away, welcome with open arms, no? Tanggapin mo ng buong buo lahat ng bagay pagkakalob sa'yo dahil ito na. Ito na yung bagong simula ng inaasahan mo at maaaring gusto mo mangyari sa buhay mo. Number 3, there is something and no. Hidden danger, it's stillness, proceed with caution. May babala. Tulad na sinasabi ko, no? Kailangan mag-ingat ka kung ayaw mong ikapahama, kung ayaw mong mapunta sa hindi maganda sitwasyon, makinig ka. So guys, this is a weekly gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign of Cancer. So, Cancer, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then, of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik na umapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat guys, and see you the next video. Bye-bye and babush!